shawarma at pagkain ng shawarma. Kaya natin pinagdadaanan tong gantong kahirap na contraption. So for this lamb stew, we will be using dark beer. Naisip lang na bigyan nila ako ng challenge. Na come up with a dish na hindi ko pa nagagawa, sa tingin ko magwo-work with lamb meat. So gagawa tayo ng sweet and sour. At ang lamb dishes na iluluto ko, ihahain ko sa isang salo-salo para ipagdiwang ang tagumpay ng mag-asawang natupad ang kanilang pangarap na magtayo ng isang farm resort. Kasi parang nanghinayang ako dun sa land. So why not use it for something na makakapag-produce ng food? It's going to be another exciting food adventure! At sisiguraduhin ko na, you won't be disappointed! Hindi ako mapapahiya, sir. Game, okay na to. Ilang araw bago ako pumunta sa Bean & Jelly's farm, tinatrabaho ko ng isang special cooking contraption na gagamitin ko sa pag-iihaw ng lamb shawarma. To create our DIY shawarma griller, nag-recycle at nag-welding kami ng bakal sa tulong ni Tito Mike at ni Kuya Ramil. So this is the contraption na ginawa natin for our DIY shawarma griller. So ito yung pinakamagiging part kung saan natin ilalagay yung kahoy. Yan. So ang mangyayari dyan is habang umaapoy, nagbabaga yung ating kahoy, nasa gitna naman yung ating karne, and then yung init na nanggagaling sa side na to would somehow cook yung nasa gitna. So yun lang yung logic behind this design. And let's see kung makakatapos tayo ng shawarma. Ngayong handa na ang ating griller, oras na para ipasok ang ating main attraction. Now for our marinade, we'll be mixing yogurt and then yung mga spices na meron tayo dito. So we have coriander seeds, ground. We have cinnamon, turmeric of course, cumin. We'll add some pepper, salt, garlic of course. Tapos lemon juice. Ideally, you'd want to marinate this for 12 hours or overnight. Pero since na-anticipate ko naman na medyo slow cooking yung mangyayaring method doon sa ating sariling contraption, I think yung time na yun would be more than enough para ma-infuse natin yung flavors na gusto natin. Gusto kong ma-recreate yung authentic na experience ng paggawa ng shawarma at pagkain ng shawarma. Kaya natin pinagdadaanan tong gantong kahirap na contraption. So, tutusok na natin yung ating meat, pero since we have here, marami tayong kamatis, sama na rin natin yan. Para na rin siyang magsisilbi na stopper natin doon sa ating meat. So, itutusok lang natin to layer by layer. Mas maganda to kung tatabasan mo pa siya para mas pantay yung pagkakakat. But since konti lang yung meat natin, aagapan na lang natin to by closely monitoring kung ano yung part na mas naluluto na, saka natin tatabasin. This is not one of those easy meals na gagawin mo, especially pag gagayahin mo yung ating rig. Pero with the flavor that I'm anticipating na makikreate natin out of this would be something that I'm really looking forward to. I'm anticipating na this would take us around 2 to 3 hours para matapos yung entire cooking process. All our efforts, I think,
mababalikan yan ng flavors na matitikman natin after maluto yung ating lamb. Siyempre, bago natin iserve yung ating shawarma, it's best, it's even a crime nang wala itong sauce. Gagawa tayo ng sauce. Chili. Kung gusto mo ng medyo maanghang, we have here tomato sauce para ma-maintain natin yung red na color. Cayenne or chili powder, pwede mong lagyan. So, depende sa level ng heat na gusto mong ilagay. We also have coriander powder, cumin. Kung medyo alanganin ka na may mga buo-buo pa dyan na spices tsaka chili powder, you can actually pass this through a strainer. So there's our chili sauce. Garlic sauce naman ang hindi pwedeng mawala sa shawarma natin na nakasanayan. Papakita ko lang sa inyo yung isa sa mga Lebanese garlic sauce na napakasimple lang, pero grabe, sobrang sarap nito. Purong bawang, mantika. Konting acid siguro, optional. Gagawa tayo ng toom. So, our garlic, oil, we're using olive oil. Season natin ng salt. So, biniblend lang natin siya to have a smooth consistency. Almost creamy na nga kung titingnan natin. And then just to cut through the richness ng ating garlic, we're gonna add a squeeze of lemon. Ganun ka simple. Meron tayong garlic sauce. Maangas. Habang hinihintay kong maluto ang shawarma, naglakad muna kami ni na Sir Jun at Ma'am Fe sa paligid ng farm para kilatisin ang ilan sa kanilang mga tanim. Aside po sa mga farm animals ninyo, Sir Jun and Ma'am Fe, ano po ang you're very proud of you have accomplished so far dito sa Bean and Jelly's? Siguro yung mga fruit-bearing trees kasi nagtanim din kami rito ng iba't ibang klase ng Prutas. prutas Pero bakit po ninyo naisip na magtanim ng iba't ibang fruit trees? Siguro Opo. it's more of mag-develop siguro ng mga food na hindi mo usually makikita sa na nakakain ng ordinary Filipino. Yes. At gamit nga ang prutas na napitas natin dito sa Bean and Jelly's, on the spot akong nakaisip ng isang masarap na inumin. Siyempre, meron tayong pambara. Kailangan lang natin gawin yung panulak. Sakto, maraming mga dwarf coconuts dito sila, Sir, sila Ma'am Fe. Nagawa tayo ng very unusual concoction, buko kamyas. Diba? Something you haven't heard before. So yung ating buko juice. Lagyan na natin yung ating juicing kamyas. Para lang din mas creamy, lagyan na natin ng buko meat. Hindi ako mapapahiya, sir. Game, okay na to. Rock and roll na to. Ito po yung inyong ginawang merienda para sa team ng Farm to Table. Ito naman po yung sa aming prepare. Gamit po ang inyong tupa. So please, get one and pass po. Ito naman po ang ating buko kamyas. Tikman po ninyo, hatulan, at sana'y inyong ma-enjoy. Ano siya, chef? It's Thai version dun sa regular.
na nakakain namin shawarma.